What's up, everyone? Welcome back to No Big Deal, the podcast. Yon. So we are now at episode 3. Yes, Tama ba? sir. Yes, sir. Yes, Episode Episode 3 sir. na. Okay. So again, I'm one of the hosts, Only Punch. Yon. And guys, pakilala kayo, guys. Ako nga po pala si Yeah. Hang Johnny Hook. time. Ako si Johnny Hook. Viva Pereros. Ako po si Johnny Hook sa lahat ng socials. Ayan. Ayan. Ako naman si Arvin Aspi. Vin Goes Around sa Facebook, TikTok, IG, Yon. at sa Yan, YouTube. ang dami naman. Alright. So, kamusta ba? Okay. Ayan. Meron ba kayong mga pinagagawa? Wala recently. Bahay lang. Dahil Wala. papahinga. Mm. Tsaka, Cabin fever. oo. Ayun. Kumbaga, Ako naman. relax lang. Nag-ayos ako ng gamit, naglinis ng mga bagay-bagay, nagputol ng mga linya, nag-ayos ng mga tackle box para ready kung meron mang lakad ulit. Yun. Sarap. Ako naman nag-uubos ng backlogs. Dami ko pang trabaho. Lang yan. Editor problems. Diba? Yeah. Editor problem. So, edit mo pa to, no? Oo. Ikaw pa. Guys, kung may mga nangiinip pala dyan, wala po sa akin ng susi, na kay Arvin Arvin. Aspi, na Ay, the sorry, video ah. goes Siya around. po yung siya po yung kailangan yung Arvin, Siya yung upload na! kailangan. Hindi, ano naman tayo eh. Di ba? Bago tayo mag-upload Bangko muna. Bangko, yan. So, Bangko abang- muna abang bago kayo, gasta. Guys. Yan. Alright. Abang kayo, guys. Mabuti naman at okay kayo, okay pamilya, okay everyone. So, All meron good in the parating hood, na bagyo. Ewan ko kung dadaan sa atin yung bagyo na to. Pero sana kung dadaan, konti lang. Mm. Palamig ng panahon lang, wag naman manira. Yes. So, Yes. Alright. tulungan ng So, kumbaga, ulan-ulan para sa mga nasa agricultural sector. Yan. wag yung bagyo, wag mo naman manira. Oo nga. Ayun, Bims, ano bang pakay natin Well, tonight? alam mo kuya, meron akong magandang naisip na isang magandang pwedeng pag-usapan natin ngayon na alam kong maraming taong makaka-relate. Yan. Mm-mm. Yeah. Okay. Ito yung the biggest fishing mistakes we wish we knew earlier. Yan. Ba? Yan. Diba? Parang Well, ano Ganda, di ba? I thank you. Parang ano Oo. Ano ba ito? Q&A? Hindi naman. Parang Kumbaga, pageant pwede kasi natin pag-usapan dito yung mga hindi naman kumbaga kahit mga funny stories, mga Yeah. fishing, alam mo yun, kahit mga rookie mistakes or pwedeng expensive mistakes, 'di ba? At kung meron pa tayong napulot na aral dun sa pagkakamali natin na yun, 'di ba? Maganda siya, Yes. magandang topic, magandang pag-usapan at alam ko marami po sa inyo diyan nanonood o nakikinig sa amin na makaka-relate sa mga mapag-uusapan natin ngayong episode na to. Tama. At hindi nyo kailangan tapusin yung episode na to. Pwede na kayo kagad mag-comment kung meron kayong mga fishing mistakes na nandyan. Babasahin ko yan lahat, sigurado. Sigurado Yes. yan, oo. Sigurado. Ayan. Ang million kayo. Tsaka total, magsuscroll ka na para mag-comment, pindutin mo na rin yung subscribe button, di ba? Kasi andyan ka na eh. yeah. At libre lang mag-comment guys. So, tsaka Libre lang. lagay nyo nga pala kung saan kayo nanonood na lugar. Kung Yan, nasaan kayo, oo. para yan. saan Ayun, natin. yun na rin. Para malaman natin kung saan nakakarating tong pagkukwentuhan natin. Yes. Ano, dati-rati, sa cellphone lang natin to nagagawa. Oo, di ba? Malaman natin kung saan tayo makikita. Mm. Okay, so biggest fishing mistakes we wish we knew earlier. Yeah. Yun ang atin. Ako, ang dami ko nito. Oo, ikaw talagang madami Lahat kuya. tayo meron nito, pero ikaw yung pinakamarami. Oo nga, Oo. ngayon pa lang napapatingala ako eh. Kasi unahan ko na, meron akong nilabanan sa dagat, naputol yung rod ko. First ever kong naputulan ng rod sa buong buhay ko. Mm. Never ako naputulan ng rod simula nung nag-start ako. Ang kalabang ko rito ay net. The reason why ko siya nilalaban, alam kong net siya. Alam kong net. The reason ko siya nilalaban kasi feeling ko matatanggal ko yung lure. Gets. Hanggang ang hindi mistake yung hinihila ko siya eh. Ang biggest mistake action na ginawa ko rito nung panahon na to ay bawal kasi ang mag-high stick.
Okay? Paki-explain Nice. kuya sa iba yung mga hindi na kung ano yung high stick sa mga Wala hindi akong nakakaalam rad ng eh. high sticking yan. Okay. Yung degree of angle niya masyado mataas. Parang nakaganyan ka na. Ito na yung reel mo, rad mo. Nakataas na ng ganun. At yung angle mo na ganun. Masyado nang mataas kung nasan yung tubig. Lalo na kung nakaapa ka sa pier, jetty, or sa rocks. Mas mataas kasi hindi mo ka-level yung tubig. Nasaan ka ba nung Ah. kuya? Nakapesto? Saan ka nakapesto? Manila Bay. Sa tambayan namin ni Bix. Land. Nasa, Nasa land ako. Nasa gilid ako. Nakataas ang ganun, no? Eh, yung action ng rad ko, ano to eh. Makukunat pa, malulutong pa to eh. Yung mga Xpuyo. Xpuyo yung brand ng rad. Maganda to. Naputol siya dahil sa high stick. Hindi ako nadala dahil sumabit. Kasi hanggang ngayon, sumasabit ako. Sa bato, sa coral, sa puno, sa bag ko, lahat. Nangyayari yan. So, wag natin ipagkaila na, uy, sumasabit pa pala. Siyempre, tao lang, sumasabit. Hinihila ko pa rin yan kasi meron na akong tiwala sa tackle ko. Pero ang hindi ko na ginagawa, yung mag-high stick sa bagay na alam kong nakasabit lang. Hindi isda. Okay? So, yun yung isa sa mistake ko na hindi ko malilimutan kasi pinagawa ko yung run. Paggawa ko ng run, pagbalik sa akin, parang baseball bat na. Ganun nakatigas. Pinaduktong ko siya eh. Ang nagduktong tomboy, Alex Tackle siya pa yata yung time na yun. Tapos may tomboy doon na gumagawa ng run. Sa kanya ko pinagawa. Ayun, ang tigas. Doon niya yata nilagay lahat ng gusto niyang tigas. Pero sabi mo, drop it. Easy boy. Easy tiger. Pero nagamit mo pero din afterwards hindi na. Nagamit ko pa saglit na lang tapos wala. Pinamigay ko rin. Pinamigay mo na kuya. Pinamigay ko rin. Yun yung isa sa mga mistake na ginawa ko, yung high sticking. Ayun. Ikaw? Ako naman. Arvin. Kada ikot meron akong isa. Hindi, nakabali na din ako ng rad eh. Sugay lang. Pero yung mistake ko naman, iba naman ito. Let's say, dahil dati, gusto ko talagang mag-aral ng shore jigging. So, sarili lang ako. Wala naman akong, kumbaga, sariling search yan, sa YouTube, ganun. So, yung nabili kong rad dati, basta, ang kinuha ko lang, ganun kahaba. Pero hindi pala siya pang shore jigging. So, ang mistake ko sa kanya, yun, nagsisi ako sa kanya dahil ang bigat niya. Hindi ko, tsaka ano din eh, medyo mali pa rin yung forma ko ng pag-shore jig nun. Pero mabigat talaga yung rad. Kumbaga basta parang kawayan na siya, hindi naman tigas eh. Hindi na gumagalaw. Oo, pero tas yun, sabi ko, ba't nabili ko pa to? Tas yun, in-out ko na agad siya nung pagkagamit ko. So, hindi ko na babanggatin kung anong brand yun. Ikaw, ano yun? Ako kasi may mga ano rin ako eh, mga regrets. Hindi mo regrets eh. Kumbaga, ano ko siya masabi? Sana nalaman ko nga siya ng mas maaga, di ba? Na, ayun nga, yung isa rin siguro yung naging impulsive ako dun sa pagbili agad ng first fishing gear ko. Sana nag-start pala ako sa spinning. Yun yung masasabi ko. Na sana nag-start ako na yung from spinning to bait cast ako agad eh. Sana pala nag-upgrade ako noon na spinning muna. Oo. Hindi ba, sabi nila parang mas maganda kung baitcaster ka matututo agad kasi parang basic na sa'yo yung spinning. Kasi medyo mas yung baitcaster. May take ako dyan, Vin. Kung sa baitcaster ka matututo, gusto mo magsimula sa baitcaster, ano ang unang kino-concentrate mo? Di ba? Hindi ka mag-bird's nest. Okay. Ngayon, pag sa spinning ka nag-start mag-fishing, ano ang kino-concentrate mo? Distance. Accuracy agad. Kasi yung labas ng linya, yan na yun eh. Kailangan mo na lang yung straight, distansya. Straight, distansya, straight, distansya. Hanggang makabisado mo yung dynamics. Okay? Yung physics nung ginagawa mo. Kung sa baitcaster ka nag-start, pag kinast mo yung nag-backlash ka or nag-bird's nest ka, ang lesson makukuha mo doon, frustration kagad. Mawawalan ka ng gana kagad. Okay. So, diba? Hindi naman overnight yung baitcaster eh. Hindi siya overnight. So mas makakakas ka overnight in one day,
Pero to be expert or to be sabihin mo ng sanay na sanay ka na, hindi yan overnight. So, So parang mas Kasi maganda pa rin parang kuya feeling na ko spinning reel yung unang mm, pag-aralan. kasi yun. for me na ang una kong pinag-aralan talaga Baka kasi technically ayaw ko na yung baitcast. fishing, no? Baitcast talaga. Mm. Na-frustrate talaga ako doon, super. Hindi ko mahagis to na Diba? tsaka na sana naaral ko pa yung fishing ng although inaral ko na siya ng matagal, pero naging impulsive ako sa pagbili ng fishing first gear ko. So yung binili ko 7 foot plus triple extra heavy tas may Curado 100. 150 Triple pa tayo, X? 150. Triple X kuya. So ito, isingit ko lang. 'Di ba, mga early mistake. So ito naman, hindi ko mistake, pero nakikita ko na mistake ng iba. Yung mga unang yung kumbaga first setup nila ay ultralight agad. Pwede. Yun. Kasi yun ang nakikita nila, di ba? Oo, kasi kumbaga meta yung UL. Ang dami nakakahuli ng ganun sa UL. So ayun, hindi nila alam na mga baguhan. Yung UL masyado nang sensitive din yung yung maninipis yung dulo ng rod. So, yung tendency talaga mabilis mabali. Ikaw, nag-aaral ka pa mag-cast, di ba? Tama. Ako naman, pag may nagtatanong sa akin, kuya, ano bang pwede kong unahing bilhin? Sabi ko, kung magbibili ka ng setup, mag-stick ka muna sa medium light. May reasons ako kung bakit medium light. Kasi may mga naririnig ako nagbibigay ng mga opinion or nagbibigay ng tips na medium light ka muna kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganyan. Gusto kong dagdagan yun. I-deepen ko yung Reasons. understanding ninyo, yung reasons ninyo kung bakit medium light. Okay. Sige. The reason why medium light is, unang-una, sinasabi ng mga karamihan ni versatile. Yes, correct yan. Versatile. Pwede yan sa light, pwede yan sa medium. Bakit medium light? Kasi yan kasi sabi nila, pag nag-light ka, mapuputol agad. Pag nag-medium ka, masyado mabigat. Maliit lang naman ang kaya mong hulihin eh. Gaganunin ka pa, di ba? Bakit ka pa mag-medium or medium heavy? Ang take ko naman doon, medium light kasi nag-aaral ka pa. Okay. Inaalam mo pa yung bagay na gusto mo. So parang knobs yan sa iyong sa iyong amplifier or sa guitar effects mo. 'Di ba nasa gitna lahat. Sabihin natin medium light lahat 'yon. Ngayon, kung masyado ka nakakapalan sa tunog, pwede mong panipisin. Kung nakakaninipisan ka sa tunog, pwede mong pakapalin. So that's one way of looking at it na medium light kasi sa medium light, you can enjoy fishing, you can land the fish without having any problems kasi yung line mo accordingly medium light. Pag nag-light ka kasi, baguhan ako, nag-ultra light or light ako kagad. Ang mangyayari sa akin, babalik ako dun sa yung eagerness mo mag-fishing eh. Ayoko na mag-fishing, bakit? Naka-UL ako kasi putol palagi. Swerte ka sa spot na may malalaki kang isda, pero putol ka palagi kasi hindi ka pa marunong, hindi mo pa alam kung ano yung drag dynamics. Maraming angler ngayon na nag-fishing na sila, habang nag-fishing sila, pinipihit nila yung drag nila. So napapa-cringe ako ng ganon. Ginagawa ko yun pero clicks, click, tatlong click, dalawang click. Hindi ako parang pupipihit ka ng halan. ng dryer. Oo, hindi yung ganon. So hindi mo pa nga alam yung drag dynamics, hindi mo pa alam yung proper angling, yung angle ng rod mo, hindi mo pa alam kung saan ka nakatungtong. Kung ako ba ay nasa beach parallel sa saltwater, ako ba ay nasa platform, jetty, pier, or ako ba ay nasa malaking bato, casting down below, mga ganon. Hindi mo pa naiisip yung mga bagay na yun. Tapos pupunta ka na kagad sa technical na rod. So, medyo mahirap. Now, sa medium light, magagawa mo yun. Malilesen yung mistake mo. Mas dadaming landed fish. Okay? Mas dadami experience mo, mas dadami kasiyahan mo, mas ma-enjoy mo ng matagal ang fishing. Pag sa heavy naman, mawawala naman sa'yo yung feeling na kinakagat na ba? Hindi mo alam, hindi mo maramdaman eh. Dahil antigas ng rod mo. Diba? So yun yung bakit ko sinasabing medium light, para maengganyo ka lalo. Para maramdaman mo yung kagat, makaland ka ng fish, maramdaman yung kagat ng maliit, di ba? Maland mo naman yung medyo malaki. Isip ko hanggang ngayon, parang 40% ng rods ko medium light. Ultimo,
jigging rod ko, yung giant killing ko, ML eh. Medium light eh. Panjiging mo kuya, no? At kahit ako ngayon, kuya, mas enjoy ako gamitin si ML. Si ML, di ba? Sa short jig. Kasi nandun yung nandun yung kaya at nandun yung skill technical wise. No? Parang, Para yun sa nga. playable mo on, parang you're touching both worlds of light and Kaya mong humuli ng maliit, tsaka malaki. Correct. Ganun lang naman, ganun ko lang siya ibibigay. That is kung meron kang tenga na willing makinig sa akin. Kasi marami na nagtanong sa akin na after ng isang tanong, hindi na bumalik. Tapos kung ano-ano na ginawa. Tapos kung kani-kanino ng sources nagpupunta na yung sources nila, isa rin na nagtatanong sa akin na hindi rin sumusunod, matigasin ulo. Parang gano'n. Mamaru. Sabihin na natin Mamaru. Ako, pwede mo akong tawaging Mamaru. Pero, meron akong answer sa why mo. Why, kuya? Meron akong answer. Parang ano pala, no, kuya? Parang yung motor mo, parang kung kani-kaninong mekaniko mo pinagawa. Parang gano'n. Parang sira yung ano. Parang applicable din naman yan kahit saan eh. Kahit saang bagay ka pumunta, applicable pa rin yung meron nagtatanong, meron hindi naniniwala. Sa doktor nga di ba? Pare-pareho namang board passer yun, pero may nagse-second opinion. Oo nga. Di ba? Yung Diba? ano nga rin, Ganun lang. isa rin yun sa mga mistakes ko na hindi, parang alam mo yun, naging reliant ako to one source before na hindi ko, na naging unsure ako. Yun yung sasabi ko sa inyo na yung last episode na nag-YouTube ka pero hindi mo alam kung reputable ba yung source or reliable ba yung source mo. Na tama ba yung tinuturo nito? Diba? Kasi ako bilang gusto ko na mag-fishing, sige, mukhang pwede naman eh. Mukhang sabi ng YouTube eh. Alam mo naman tayo, di ba? Pagka meron kang isang hindi magawa sa bahay, aminin natin lahat, you go to YouTube. Search. Tama. How to shut down whatever, how to do this, diba? How to reset washing machine. How to reset washing machine. Ganun, di ba? Diba? How to use your phone as a remote controller to TV. Di ba? Mga ganun eh. So, ako naman naging ganun siya. Napakahirap din yan maghanap ng reliable source sa fishing. Kasi nung kaming time namin, ang source namin is, hindi ko alam kung alam niyo yung book sale sa SM. Book sale ang pangalan siya. Nagtitinda siya ng mga magazine na lumang libro, second hand, mga ganyan. Book sale. Book sale ang pangalan niya. Doon lang kami kumukuha ng magazine na gagayahin namin, titignan namin kung ano ba yung ginagawa, kung ano yung meta sa ibang bansa. Pero this is way back, way back parang yun. Tapos minsan may magpapadala ng DVD. Alam mo kuya, sa totoo lang, mas gusto ko pa yung generation nyo eh, na you get the information from the magazine instead of now. Well, sabi kasi ng ibang tao, I mean, I have nothing against them, pero yung mga sinasabi kasi ng iba na okay, agree ako na masyado ng okay yung generation ngayon dahil yung information ngayon natin na madaling masagap, yung resources natin, sobrang nasa tip na ng fingertips natin eh. Yung access. Isang type ko lang, alam ko na yung info. Isang ganito ko lang, alam ko na yung info. But the thing is, when it comes to fishing, or minsan naman kahit naman sa ibang sport or sa ibang ginagawa, hindi mo na ngayon alam, confused ka na kung reliable ba yung source mo. So ako naman, I would rather learn from a magazine na alam ko kasi this is also not just yung mga gumagsusulat ng magazine. Sila kasi yung mga research nila yan, kailangan tama yung ilalagay nilang information sa magazine eh. Saka may filter yun. Meron pang meron pang parang final edit. Diba? Oo, may final edit pa yung mga editors. And saka yung iba doon is backed by the manufacturer itself. Diba? Tama. Or nakatag sila sa kunyari, for example, Berkeley. Berkeley Soft Plastics. So, yung babasahin mo, wow, pro siya ng Berkeley Soft Plastics. So, Berkeley, mas reputable yung, kumbaga, mas reputable yung source mo compared na sa source namin ngayon na confused kami. Diba? Dahil ang dami, no? Ang dami na. Parang may dadagdag ko din yung biggest mistake ko. Yung sa mga source na pinapanood ko dati. Kasi nga hindi reliable. Actually, lahat naman, meron ganyan.
Mm. So, Kunyari, nung matutunan ko dati kasi syempre, mga puro pinapanood natin, mga Pinoy anglers, mga ganun. mm. So, nung kailan ko ba? Hindi ko na matandaan kung kailan ko ako nakapanood ng Japanese na ano, na Alam niyo ba bakit ako nanonood angler. ng Pinoy YouTuber in Mm. fishing? Isa lang ang dahilan ko. Ano yun? Kaya. Maghanap ng spot. Karamihan naman siguro. Maghanap ng spot. Kunyari, nakita ko, uy, ganda na spot na ito ah. Mm. Aalamin ko yun. Hindi ko siya tatanungin na, bro, saan spot mo? Aalamin ko. Papanoorin ko 3 hanggang 4 na episode hanggang may makita akong port or may makita akong sign, Oo. gagamitin ko yung internet, magre-research ako. Pero Or Google sa mga Maps hindi ko. po nakakaalam, ako po, si Bima Ferreros at si Arvin Aspi, kami po yung mga estudyante ni ang Uncle Punch siya yan. Uncle, Diba? yeah. So, siya po ang mentor namin sa fishing, no? So, kami bilang mga estudyante, hindi naman porket estudyante kami 100%, alam mo, kasi parang ako minsan kino-contest ko or china-challenge ko minsan yung info if it really works or sometimes nga, kumbaga pwede ko siya ilagay sa ano ko sa isa sa mga, ang tawag ito, na sana nalaman ko pa before na mas maaga. Na bukod sa natatanungan ko siya ng impormasyon, si Kuya Punch, at yung ibang information niya na challenge ko na alam ko naman deep inside na hindi mag-work. Pero i-challenge ko pa rin siya dahil Anong sasabihin ko sa'yo? Di subukan mo. di ba? I-challenge ko pa rin siya Subukan mo kasi and let me know. yung innovation yung innovation nga, di ba? Try ko pa rin. Sa akin naman yun nga, diba, may gusto ko malaman, tatanong ako kay kuya. Tapos yun, di bibigay siya ng info, ganun. So ako naman, hindi ko naman lahat din, kumbaga, yung gusto ko lang, kumbaga, Pulot ka lang. pulot lang ako. Kumbaga syempre, magkaiba kami. May sarili-sarili din tayong style eh. Correct. Style, parang ganun. Correct. Naalala ko tuloy si Kuya Clyde. Kung ikaw nagfi-fishing ka na ang jigging rod mo nasa kilikili. Ako nagji-jigging ako, ang jigging rod ko nasa forearm, parang gano'n. So kanya-kanya tayo ng ano. At sinasabi niyong mentor niyo ako nagtuturo sa inyo. Actually, kayo tinuturuan niyo rin ako minsan yung tanong ninyo. Hindi ko na alam Tapos nakakalkal ko na lang, naalala ko ito pala yung ganito ganyan. Ito pala yung ganyan. At guys, brings back memory, parang ganun. Hindi lahat nasasagot ko. Meron ako mga items na hindi nasasagot. Ito yung mga items na wala akong interest. Okay. So, ano bang mga tanong sa akin na hindi ko type? Like na. Trolling. Electric, gamit ng electric reels. Okay. Pag trolling tsaka Trolling, tatay ko. Ano ba yun? Trolling pantuna. Yung mga ganun. Not necessarily tuna. Anything that swims fast, pwede mong matali sa trolling. Barakuda, yan. king Hindi, mackerel. about tuna fishing. Yung ganun. Di ba? May Hindi, tuna fishing, kaya mo ng casting Kaya mo ng trolling. Hindi ba, kaya mo ng may casting. sariling, din? Parang game para sa kanya. Parang sariling rod. Parang ganun. Di ba? May tuna rod. May mga tuna. Yung sinasabi mong tuna rod, yan yung malalaking tuna na. Yan yung mga 50 above na. Mga Zenaxin pa. Mga matataas na masyado yung niya, PE5 minimum, gano'n. Meron siyang para sa gano'n. Pero hindi yan yung sinasabi kong ayaw ko. Ayaw ko yung trolling itself. Diba? Not for you, kuya. Not for you. Not sa age ko pa. Siguro darating yung time na gusto ko tsaka electric reel. Electric ayoko ng electric for now. At saka hindi ko nakikita yung sarili ko mag-fishing ulit sa 1,000 meters. Ang pinakamataas namin nila Neil, nung nabubuhay pa si Neil, 900 meters yata. Pinakamalalim. Grabe naman yun. Isang kilong jig. Isang haba ng ruler. Diba? Parang kang sa raulo. Puta, parang pag kinagatan Titanic na tayo na ahon yun. Kakabugin ka Sa akin, nag-fishing sa Mariana Trench. Malalalim. Poseidon. Si Aquaman na tayo nahuli. 300, 700, mga ganun. Si Aquaman. Diba? Grabe ang lalim. Kala ko malalim na yung binanatang kong 200 meters.
Yung 200 meters, light jigging pa rin yan eh. Jigging pa rin ba yun? Ako Oo. kasi hindi ko din trip yung masyadong malalim. Kasi Hindi trip yung malalim kasi ang napapagod ako. nakakapagod tapos pagka may kubet, may nahuli ka, ang tagal mong itaas. Pag agat mo, ganong isda lang pala. Pero ano lang, masingit ko lang, merong isang Japanese jigging method. Sabiki siya. Alam niyo yung sabiki fishing? Yes. Ito, yung sabiki niya malalaki hook. Mm. Okay, so nagsabiki siya. Kakagat matamba ka. Hindi niya iaangat yun. Ibababa pa niya lalo. Parang may tawag dyan. Anong tawag doon? Yung food chain fishing. Food chain fishing, oh. May tawag doon eh. Ogo something in Japanese. Si sabiki, kakagat matamba ka, bababa, kakagat si amberjack, bababa, kakagat si ganyan. Yung palaki ng palaki. Pag angat mo ng dulong-dulo, pinakamalaki na yung mahuhuli mo. Ano yun eh, Tira na ulo mo. Naalala ko tuloy si Wadge nung nagkaliraya Ecoville kami. Shoutout Wadge. Shoutout kay Wadge. Nanghuli siya ng fry ng maliit na, isda yun eh. Pinanghuli niya ng tilapia. Nakahuli siya ng hindi tilapia yun eh. Parang maliit na mayan. Gurami. Hindi kuya eh. Kumakagat ba mayan sa fry? Hindi natin alam. Baka doon sa Hindi ko spot alam na yun, kung ano yun. Basta parang maliit na tilapia siya. Nahuli niya sa fry na maliit. Tapos yung tilapia na yun, pinampapain din niya to a bigger fish. Parang tinitry niya yung food chain challenge nga eh. Sa kanya ko unang narinig yun. Ayos to na. Sa Japanese, isang drop lang. Isang drop lang. Okay. Isang drop lang. So, siya, yun. Galing. Shoutout kay Wadge. Wadge, shoutout sa'yo. Wadge. Si Wadge nandito ngayon sa Batangas. Talaga. Oo nga. Nakita ko. Oo, kay Kay Tara Alvin. Alvin. Ligalig eh. Ligalig May sakit mo. pa yun. May sakit ka pa nung nakaraan na. Biglang ka teleport ka Lang yan. Nangahawa ka pa. May anak yan. Anyway, yun. Isa pa, finding reliable source. Ang source ko dati ay kamag-anak. Siyempre, kamag-anak ko. Ano yung pagkakaintindi nila. Hindi natin alam kung masyado malalim. Yung tatay ko, syempre, yung tatay ko may kwento yan. Pero yung kwento niyan, landed na. Wala naman siyang kinwento na, the one that got away. Lahat na land eh. Diba? Hindi mo na malaman. Tapos mga tito mo sa Saudi, mga kamag-anak. Yung wife ko, meron siyang side ng Nasugbo, Batangas, sa mother side. Nandun yung mga lolo na nag-fishing. Minsan sinabihan na ako na marunong ba yan? Nag-fishing? Ba't yung fishing yan? Tingga yung pinangkakagat niya sa isda. O yung jig, diba? Parang gano'n. Hanggang na-earn ko rin yung respect ng lolo na yun. Wala na rin yun eh. Si Uncle Rudy ni Mrs. Ikaw, Bima, nakaranas ka na ba ng gano'n? Alin? Yung pumunta ka sa isang lugar na nakita ka na naka-fishing rod. Tapos artificial yung gamit mo. Parang Tapos parang pinagtatawanan ka. Oo, parang gano'n. Yung ako hindi pa naman. Kasi hindi pa naman ako nag-fishing talaga sa... Again, guys, di ba, kaya nga sabi ko sa inyo, dati nag-aral muna ako mag-spinning kasi ngayon hirap na hirap ako. Na nagsasalt na ako. Para ako ulit ngayon grade 1 eh. Di ba? Di ba sabi ko siya kung bait cast sa dagat, palisakit to eh. Pero spinning, di ba, pre, nakita mo naman ako mag-cast. Napapaturo kasi mag-cast. Naranasan ko yan, nag-freshwater naman ako. Di ba? Tinuturuan naman ako mag-bait cast. Pre, paano mo mag-cast? Turuan mo nga kung paano. Parang ano yun, alam mo yun, pre, nawala yung angas mo. Yung kasi yung na-humble, parang na-humble ka bigla, di ba? Parang gusto ko rin kasi yung gano'n eh, yung parang may natututunan kang bago. Di ba sabi ko siya, pre, bakit yung cast mo layo? Sa akin, dyan lang. Di ba? Turo mo naman sa akin yung pendulum cast mo na gano'n. Kumbaga, ang sarap sa feeling kasi yung gano'n nga eh, parang hindi ko iniisip ngayon kung paano muna yung jig action or something. Basta magawa ko yung tamang casting, magawa ko yung timing, 'di ba? Ang ganda pa ng tinuro mo sa akin doon eh na sabi mo, bro, sabi ni Kuya Panch, turo to ni Kuya Panch, yung pagkakas mo, medyo itaas mo ng konti pa yung rod tip mo, huwag mo ituro kasi yung line. Kumbaga, pansinin mo yung line mo, yung pag nagkakas ako, yung line mo nakaganyan, yung rod mo nakaganyan, nakaturo, pero yung line mo nakaganon, nakalobo. Sabi ko, may abrasion may resistance pa ron sa... Yeah. So, nung inangat ko, medyo napansin ko, parang may extra, parang mga 5 to 10 feet pang distance. Oh. Sabi ko po siya, okay, make sense nga ngayon na. Medyo naintindihan ko na. Yung gano'n. So, ang sarap lang din sa feeling na,
para kang estudyante ulit na sa spinning na yun nga, ganito pala yung Marami kang matututunan, no? Ayun. ang lawak. Ayun, mabalik ko lang doon sa ano, yun nga, yung parang kung na-experience mo na yung ano, yung parang pinagtatawag na. Oo. Hindi pa. So ako, eto, may kwento lang ako. Kasi naglubang ako. Kasama ko yung friends ko dati. So, in-invite nila ako. Kasi magpapaturo din sila mag-fishing eh. So, pares newbie. So, ayan, tinuruan ko. Tapos yun, may mga local anglers doon. So, kumbaga, nanghuhuli din sila ng malalaki. Tapos yun. Eh, nakita nila na naka-fishing rod nga kami. Eh, di parang, tapos tiningnan yung mga pamain. Tapos, nakahuli na ba to? Parang ganon. Sabi ko, sige po, mamaya po. Pagbalik po namin, eh, ano, ganon. Parang ganyan. Tapos yun nga, nakahuli ako nun sa paper. Nakahuli ako ng 10 kg barracuda nun. Tapos pagbalik nga namin, Malaki yun. Oo. Talaga, yun nga lang, yun yung, ito din yung ano eh, parang dito ako, yung vlog ko na, dapat yun yung naging last vlog ko kasi tinamad na ako kasi hindi pa uso yung ano nga pre yan? Yung pre-record. Kasi option 1 pa lang yung DJI ko nun. So mali yung na-ano ko, na-off ko pala. Kung kailan kinagatan ako, sabay off ako. Kita-kita lang, pero kita yung sabog eh. Yung top water strike. Tapos yan, balik kami, nung matapos na kami mag-fishing, so magtatanghalian na kami, balik na huli kami dun sa ano namin, sa paradahan ng bangka. Tapos yun, nakita na agad ng mga local doon na ano, yung buntot nakalabas. Tapos yun, di pinagkaguluhan na. Tapos sabi ko, yun na nga, nakakahuli pala to. Sabi ganun niya. So yun, ang ending, binigay ko na yung pamain na nakahuli. Balato muna sa kanya, boss. Balato na. Ito na yung balato kasi yung nahuli na panghuli, di ba? Yung sinasabi ko sa yung RV, yung sinasabi ko sa inyo na malalim namin, bandang lubang yun. Saan ba yung lubang? Mindoro. Mindoro. Okay. Malapit sa ano, pagpunta kay Kuya Randy. Yan, shoutout kay Sir Randy. Yun. And sa Nasugbo. Doon kami sumakay sa pier ng Nasugbo. Nagbarko kami papuntang Lubang. Kami kalatagan naman kami ng medyo. Kasi nandun nakaparada yung yate. Yate kasi yung may-ari ng yate kasi sila Neil eh. Kami, local yung transportation yun talagang. Pero sana makapag-fishing pa ako sa sana magkaroon pa ako ng pier fishing experience. Isa yun sa mga hiling ko pa eh. Alam ko yung may gusto kang puntan eh. Alam ba? Sa pier. Saan? Saan ba? Ano ba lugar yun? Yung Grande Island. Oo. Hindi siya pier, jetty yun eh. Parang jetty. Hindi ba pier yun? Jetty siya kuya, di ba? Yung sa Pero kahit na jetty, kahit na pier, basta gusto ko ma-experience ang ganun ulit. Na yung ganung experience na pier tayo, di ba? Tapos nag-fishing tayo sa mini jetty naman dun sa Parang ang sarap, ang saya sa feeling kasi parang kinakapa mo yung tubig. Alam mo yun? Parang bulag na nakakakita. Pero tinitry mong kapain ngayon yung environment. Pero dito sa Pinas noon, parang yung government natin walang kumbaga sa angling community, yung parang kamukha ng sa ibang bansa, merong mga jetty, may mga breakwater na parang pag-fishing. Welcome sa lahat ng anglers no. Oo, parang wala eh. Wala tayong parang governing body para sa fishing natin. Meron lang sa fisheries, yung BIFAR. Pero yung parang katulad sa Amerika na merong silang mga fishing license, no? Fishing license, tapos merong mga nagche-check, nagre-regulate ng sizes. Maganda sana meron. Yan eh, pangarap ko yan noon pa eh. Magkaroon ng mga regulations. Kunyari, yung isda. Di ba nga nagpa-tournament nga ako na walang sumali? Hindi, kaso dito ko regulated yung gusto ko. Yung iba nagfi-fish for the food eh. Parang hindi mo naman masisisi. Hindi mo naman masisisi. Yung pangkabuhayan nila. Pangkabuhayan. Hindi naman natin makokontra yung pangkabuhayan. Ang gusto ko lang sa pangkabuhayan, sana, yung pangkabuhayan, gusto mo rin buhayin yung pinagkukuhanan mo. Yun. Meron kasing pangkabuhayan ka, pero sinisira mo yung sinacyanide mo. Parang kay napapakan mo, di ba? Ano nga ba ito? Yung kay Cara David na sinabi niya. Abay, parang napanood niya. Napanood. Yung sa segment na show, sa show natin, parang gano'n. Oo, yung isang tatay na sabi, ang sabi ni Cara David, hulihin natin lahat para madami tayong huli. Tapos sabi ni tatay doon,
Hindi, tama na 'to kasi para may mahuli ulit tayo sa sunod. Tama, Yun. tama. Nakita ko 'yan, Mm. nakita ko 'yan. Maganda yung Yun ang sinabi na 'yun. magandang point yun. Sobrang ganda nun. Pero kasi hindi natatapos 'yun sa salita, eh. Hindi natatapos 'yun sa sinabi mo nga 'yun, pero off cam, medyo kumukuha ka pa rin ng mga maliliit, 'di ba, mga ganyan. Pero hindi naman natin sila masisisi. Sana lang maging ano sila, alagaan nila kung saan nakukuha yung isda nila. Mm. Okay? Yun. So ayun, magdadagdag ako sa mga reliable sources. Kasi ano, isa ako sa suwerte na nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa Pilipinas na nagtuturo sa akin or nakakapalitan ko ng mga techniques or pamamaraan or nakikita ko. Hindi ko man sila nakausap, di ko man sila natanong, pero na-witness ko. Marami akong gano'n. So, ang ginagawa ko na lang, parang hinihimay ko na lang. Okay, magaling ka, kaibigan kita, mabait kang tao, pero hindi ko type yung technique mo. Hindi ko na sinasabi sa kanya yun. Hindi ko kailangan sabihin sa kanya na Gempoy ka eh. Ayoko. Pero meron naman tao, tinitignan ko lang, okay ito. So, marami rin akong nakasalamuhan na nakukuhanan ko ng technique, nakukuhanan ko ng bagong style. So, yung sources, bago pa maging YouTube, bago pa magkaroon ng mga YouTube, nakakuha na ako yung baseline ko, yung mismong foundation ko, buo na. Kaya nung lumabas yung YouTube, alam ko na kung sino yung pipiliin ko. For example, bias ako sa Japanese. Pero nag-start ako sa US bass fishing. Doon ako nag-start. Everything is actually talagang maximize, malalaki. So, and then ngayon concentrated na ako sa Japanese fishing. 'Di ba nga sabi ko sa iyo gusto ko magkaroon ng JGFA na lisensya or record. So parang gano'n. So, compared sa inyo na medyo convoluted na yung YouTube natin ngayon na meron ng nagtuturo na kahapon lang niya natutunan. Hindi ko alam kung tama ba yung sabihin ko na kahapon mo lang yan natutunan eh, tapos ituturo mo na ngayon or you just googled it today or ni ChatGPT mo today, tapos ituturo mo na kagad sa amin na hindi mo pa na-experience, di ba? So, meron din kasing point na nagcha-ChatGPT ako, tapos inaaway ko. Natanda mo yun, Oo, Vince? kuya. Oo. Naalala ko yun. Mali. No, your information is incorrect. Kasi alam nyo ba guys, siyempre nasa IT ako. Nasa IT kasi ako eh. And then nag-automation and nag-AI learning din kami. So ang mga feed niyan, galing lang din sa mga feed sa internet or feed ng tao. Alright. For example, yung Yung CAPTCHA. database niya, no? Yung database niya, kuya. Yung database niya is as good as what you can search on Google. Pinadali lang ni ChatGPT. Yes. Okay. Pinadali lang niya. Kanya, pinadali lang ni Gemini or whatever. Pero try nyo to Try nyo mag-ChatGPT. Tapos pagtanong kayo, what is the best lure for Toman? Pag sumagot siya, sabihin nyo, no, you are incorrect. Sabihin mo ganun. Best lure for Toman is this. Sasabihin niya, okay, I am only an AI. I tend to have mistakes. Ganyan. Tapos magtanong ka ulit, what is the best lure for Toman? Yung sinabi mo na sa kanya, yun ang sagot ibibigay niya. Yeah, totoo. So alam ko kasi, malikot ako eh, kino-contest ko yung sinasabi ng AI. Oo. So sabi ko, parang mali parang hindi nakakatsamba naman. Hindi naman lahat, hindi naman lagi. Parang 98% lang okay naman. May 2%, 1.5% na parang gago to. Mahuhuli mo na. Parang mali. Huli mo. Parang sinearch mo lang parang sa akin galing yan. Parang wordings ko yan. Ba't napunta sa'yo? Parang. Gets. So yung mga sources ngayon guys, ito lang isa pa. Mag-ingat kayo kung kanino kayo natututo online. Kasi ang information is delikado. Yes. Napakadelikado ng maling information. Bakit? Nakakahuli naman ako kuya eh.
meron naman akong isda, may resulta. Ikaw nga, Japan ka, wala ka naman nakikitang isda. Yun. Ano ba ang isang pirasong bidbid at saka 30 bidbid? Pareho lang ang isa at 30. Parang gano'n, di ba? Bidbid Pero- pa rin yun. Parang tingin ko, kuya, kasi nung baguhan din ako na as a angler, parang, ano yun, yung parang, tawag dito, parang ano sa sarili mo na, nakahuli ako ng madami, parang i-announce mo na, naka-harvest ka. Pero nito pagtagal, hindi na rin ako parang, hindi na, parang Pero ako Tapos din, na ako as I became more mature sa angling or sa fishing, minsan pag may nakikita ko nakakahuli, tinitignan ko minsan muna kung paano niya hinuli. Gusto ba? Kung paano yung technique niya, kung ano yung, kung tamang technique ba yung ginamit niya, or bagong technique ba to? Tama in a way sa paningin mo. Parang gano'n. Oo, Para parang- baka masabihin nilang, kasi baka sabihin nilang audience natin na bakit meron bang guidelines, may tama o mali. Tama sa paningin namin. Parang gano'n. Tama siya sa paningin namin. Oo. So, alam mo yun, kumbaga, minsan may nakikita nga ako na Japanese, sabi ko, teka lang, parang bakit walang naka-DH siya, naka-double handle, pero wala siyang balancer. Again, yung balancer, iba tawag nila, ano yun, di ba? Tawag doon, Reel stand. Reel Reel stand. stand. O, yung Oo. balancer. Pero bakit walang balancer to, DH, tapos walang balancer. Parang hindi ba to balance eh? Tapos sabi ko parang, wait lang, kumbaga, nag-pause muna ako, inisip ko kung bakit. Baka mamaya siguro balance na. Maaari. O baka mamaya kasi stuck pala yun. Yung mga ganun. Found out, meron palang mga nilalabas yung mga Shimano na DH na Okay. na stock double handle na Meron. balance na siya as is. Hindi mo na Malaki yung botones sa kabilang side. Oo. Sabi ko, Weighted, bakit ganun to? Ba't parang ang weird? Tapos, yung pala, yung kabila, malaki na yung parang buto. Malaki na yung kabilang. Oo, sabi ko, okay. Hindi naman malaki, hindi naman ganun kabigat. Siguro, mas mabigat lang siya ng konting grams. Hindi nyo na mapapansin yun. Oo. Pag akala nyo lang, di ba? Diba? Ayun. So, may mga ganun pa palang technique, no? May mga ganun pa. Marami tayong matututunan actually. Actually, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Wala akong tigil. Lahat naman kuya. Parang, Wala akong tigil, promise. Kahit tanong niyo yung asawa ko. Parang never ending learning. Ito, before kami mag-break, guys, may gusto akong idagdag dun sa, kasi baka sabihin nila, puro kayo Japanese, puro kayo ano ba kayo, puro kayo Japanese? Ngayon, kuya, ano ba ngayon ang difference ng USDM at JDM? Diba? Pwede natin i-tackle yan after the break. Tsaka pre, proper setup. Kung paano mag-setup ng tamang kung anong una mong bibilhin, Pwede rin. Yan. Maraming. Kasi nag-usapan natin pang beginner yung kung anong unang setup. Pero yung pagbubuo ng tamang setup, yan, tackle din natin. Okay. Pwede rin. Pagbabalik ng ating ang pagbabalik ng No Big Deal. Let's go, guys. Yeah. We will be right back. Let's go. Right. We are back again after the commercial break. After our Nag-break lang kami commercial ng, break. Nag-break lang kami ng sandali. Diba? Ayan. So anyway, gusto ko lang balikan yung, di ba nabanggit puro sasabihin nila, mga JDM boys to, mga to. Well, ano nga ba yung difference ng JDM tsaka USDM? Kuya Panch, tira. Bago lahat, hindi naman JDM boys. Dinaanan ko rin yung US, yung Southeast Asia. Ang tagal ko sa Southeast Asia. Storm, mga ganyan. Ang tagal ko kaya doon. Storm Rapala, puro Southeast Asian. Tapos Exoga, marami rin, rin yun, Southeast Asian. Wait Jigging na, Master, ang Rapala ba Singapore Southeast din. Asian company? Ha? Ang Rapala? Di ba? Hindi. Parang Finnish. Finland, di ba? Pero yung Storm, parang catering sea market. Cater siya sa Ano ba yung Storm? Hindi yung Storm Gumoko? Iba ba? The same. Same. Storm Gumoko. Yung Gumoko yung style. Gumoko is style of fishing. Fishing for small fish. Tawag doon Gumoko. Okay. So, ngayon, kaya ako naman gustong-gusto yung JDM.
it's because target specific sila. Okay. So they built the rod or naggawa sila ng rod for specific fish. Okay? May baru, ajing, eging, meki, mga kung ano-ano meron silang specific rod for specific fish. Okay, kung iisipin ninyo, bakit rod? Paborito ko yung rod. Bakit paborito ko yung rod? Kasi isipin mo yung rod siya ang nagdadala sa lahat. Wala naman tayong nilagay na meron egging reel. Pero pwede siya sa ultralight, 'di ba? Merong aging reel pero pwede siya sa ultralight. Yung kumbaga yung reel hindi siya signature. Pero yung rod signature siya. Gets. So sa USDM naman, ang built nila is for lure specific. Tama yung sinabi mo kanina, Bims. Offline kasi pinag-usapan namin. Nasabi ni Bims na lure specific ang US eh. So kunyari may jerkbait rod sila, jerkbait lure sila, gagawa sila ng jerkbait rod. Diba? Matigas na ganyan. Pag meron silang popping, gagawa sila ng ganon. So, ganon din ang Australian. So, meron din silang bahid ng ganon. Pero ang Australian, tumatawid na ngayon sa halos, JDM. Daiwa, Shimano sila. Mas prevalent sa kanila yung mga brands na ganon. So, yun lang. Nasubukan namin yung US. Medyo may kabigatan guys ang mga US rods. Yung ML nila parang medium heavy na eh. Parang ganon. Malalaking tao kasi yung ano. Oo, malalaki. Pero may magagandang may magagandang US rods sa mga Fenwick, mga G Loomis. Alam ko US based Oo. mga Pero knowing Americans kasi specifically, sila tawag ito, tignan mo nga sa lip grip na nga lang, boga grip nila, di ba? Kumbaga, ano yung boga grip? Gusto ko yun. Maganda boga grip, di ba? Pero ibig sabihin, kumbaga sila, when they built something, they built it tough. Kaya, tapos ano sasabihin nila sa dulo? Alin? Lifetime warranty. Lifetime warranty. Oo, tama. Kasi hindi masisira sa sobrang tigas. Diba? So, kumbaga, sa kanila durability. Gusto nila durable, hindi siya, kumbaga, they built it tough. Kaya medyo may extra layer of strength and heaviness, di ba? Oo, thickness, di ba? Oo, totoo yan. So ngayon, kung gusto mo na ngayon tumawid dun sa technique specific to a specific species na tuned talaga yung rod for that specific species, yun nga yung mapasok yung JDM eh. Parang for me, yun doon ko siya nakikita. Na to the point na, alam mo yun, na pag nag-JDM ka na at to the point na napipili mo na yung rod na gusto mo, meaning to say na kumbaga nagle-next level ka na ng angling eh. Diba? Parang for me, yung understanding mo. Yung understanding mo, kumbaga naiintindihan mo na ay, ngayon alam ko na yung pakiramdam, bakit pala yung iba ganito yung gamit na rod for sa gantong isda na huli ko kasi saktong-sakto siya. Ang sarap pala sa pakiramdam, satisfying, diba? Sa experience, the best. At hindi lang naman Southeast Asia nang tumatawid sa ganun. Even mga nasa US. Unti-unti na silang meron akong friend si Chad. Alam ko naglalaro siya sa Deep Liner. Player siya ng US Pro staff siya ng Deep Liner, si Chad Busher. Di niya mapapanood to unless meron tayong subtitle. Ayan. So American siya. Lalagyan ko ba sa edit? Bahala na pag may nag-request. Oo. So siya American siya na into JDM. Deep Liner. Siya. Saka si Benny. Yan. Mga friends ko sila sa Facebook. Kilala rin sila sa fishing sa YouTube. Benny Ortiz, kilala niyo yan siguro. Chad Busher, kilala niyo yan siguro. Mga US na nag-JDM na sila. Meron pa silang mga bahid ng US thinking when it comes to fishing, pero parang 90% JDM na sila. Parang gano'n. Nice. So, marami, pati mga nagbabas, fishing sa 'di ba? Nagbabato na sila ng mga sandamukal na mga glide baits, mga gano'n. So, unti-unti naman nadi-discover naman. Umiikot naman 'yan. Pag nagsawa tayo sa JDM, makatagpo tayo na gusto natin mag-fly fishing, di fly fishing tayo na. Fly fishing ba San America? Parang Europe, America siya eh.
Parang England, parang gano'n. Parang hindi ko sure, guys, puwede kayong mag-comment kung meron kayong insights. Kung meron kaming maling sinasabi, you are very much welcome to comment. Lagay niyo lang diyan sa comment section. Oo, Babasahin para namin 'yan at, 'pag mali kami, meron kang jig sa'kin na Yun. libre. Hindi. Ibig sabihin tumatanggap kami ng kamalian para matuto tayo Yan. lahat, okey? Yes. Hindi kami ay expert to a level na, sa utak lang namin, Oo. okey? Eksperto kami sa Saan sarili naming mundo. sa sarili naming mundo, eksperto kami. Pero still, we can guide you kung anong klaseng guidance ang kailangan. Yes. Yes. Alright. Malupit. So yung 'di ba kanina pala napag-usapan natin fishing mistakes. Meron na rin ako naging mistake, expensive mistake naman. Mhm. Yes. Meron akong Stella na ginamit ko sa saltwater. Parang alam ko yun. Tapos meron akong spool belt. So hinugasan ko yung Stella, hindi ko alam kung anong klaseng hugas ginawa ko. Hindi ko alam. Kasi siyempre pag nagfi-fishing kami, dalawa kami nung anak ko guys na nagfi-fishing. So kung meron siyang 4 na setup o 3 setup, meron din akong 3. So 6 yun. So pag nililinis mo yun, lugi ako sa anak ko si Stephen. Ako lang naglilinis. Iiwan niya sa akin lahat. Lilinisin ko yun for the next trip. So siguro na-miss ko siya. Yung spool belt ko basa. Hindi ko alam kung basa siya ng salt or basa siya ng fresh. So nilagay ko yun. Tagal ko siyang di ginamit kasi walang purpose sa akin yung reel na yun for my expeditions or for my fishing. So hindi naman laging porket naka-Stella ka, lagi na yun lagi. Hindi yun. So ang nangyayari, nakatambak siya. Alam niyo ba nung pagbukas ko ng spool belt? Yung 2014 Stella kasi, hindi pa siya coated ng kung ano yung coating ngayon sa Stella. Hindi pa siya gano'n. Hindi pa siya yung, ano ba yun? Nalimutan ko na naman yung pangalan ng coating. Basta yun yung, nag-corrode yung spool lip. Alam nyo, binenta ko ng 10,000 pesos kay Bicol. 2014 Stella C3000. Inalok mo din sa amin yun O kasi sa inyo ko lang ihaalo kasi sa iba hindi ko bebenta yun. Binenta ko kay Bix ng 10K. O 10K ba? O Tesinder. Basta silang dalawa. Binili nila. Ang spare spool 7K lang kung nag-SOM spool ako. Shoutout kay Masashi Morikawa ng SOM. Siya nagbigay ng t-shirt na to. Nagpunta si president ng Studio Ocean Mark sa Pilipinas. Ito, binigay niya sa akin. Nice. Bumisita na ba dito? Si Masashi Morikawa, si Masa-san. Yun. So, yun nga, kung nag-SOM ako, di sana mas maganda pa. Pero yun, isa yun sa mga expensive mistake na nangyari sa akin sa fishing. And thank you for sharing us. Kasi again, a smart man will learn from his mistakes, but a wise man will learn from other people's mistakes. Yan. Hindi ko sinasabing huwag kayo gumamit ng spool belt. Siguraduhin nyo lang tuyo at malinis yung reel. Baka hindi na kumatas. Talagang bungal Parang pwedeng papastahan sa dentista. Parang gano'n. Bad trip pa talaga ako. Tapos ginamit ko siya. Functioning 100% function, walang problema. Pero tuwing nagre-reel in ka at tinamaan ng drag, yung gumanon, iikot siya dun sa pwesto na bungi. Naaasar ako kasi pipihit ko siya ulit para hindi ko siya makita. Kaya sabi ko, sobrang inis ko na sana pala bumili na lang ako ng extra spool. Pero expensive naman mistake yan nga. Expensive mistake na yan. Lesson learned. Diba? Sayang. Sa lesson learned naman, ang mako-contribute ko naman dyan guys, ito, nuts. Huwag magmadali mag-tie ng nut. Pag-aralan ng nut properly. Ako naman. Kahit uni to uni pa yan, basta inaral mo, matibay yan. Ayun, ako din, mga pagkakamali ko din pag nanat. Kasi, kumbaga dati, nagpapanat pa ako sa pinsan ko. Yung ganun. Tapos, kakaiba siya mag-FG nut. So, yung napanood ko sa Facebook, yung ginaganon sa kamay, yung dalawang ganon. So, hindi ko magawa yung ginagawa din niya kasi iba yung kanya. So, pag ginagawa ko yung akin, parang, basta, Alawag. Oo, hindi, pangit siyang tingnan Ang pangit. Yung parang medyo bali-bali, parang ganon.
So, yun, ang tendency nga, nakakatakas yung dapat trophy fish mo sana. See, yun yung sinasabi ko sa'yo, mga mistake. So, ngayon, talagang pagka yun, dito ang tawag sa amin, PR na PR. Yung parang sobrang pulidong-pulido yung pagkakagawa mo ng FG nut. Hindi ako Ganda nagmamahal. yun. May tawag ako dyan yung confidence nut mo. Meron kang primary nut. FG nut, gagawin mo yan sa bahay mo, di ba? Preparation. Then, pag nasa bangka ka na, naputulan ka na, either may extra time ka to tie an FG, 2 minutes, 3 minutes, di ba? Pwede. Pero dapat meron kang mga backup nuts. Confident ka doon sa nut mo. For example, meron kang SC nut or meron kang Alberto nut na ginagamit na madali lang na pwede kang makipag-usap habang ginagawa mo. Na same tibay pero hindi same nipis, pero same tibay pa rin naman. It's good, walang problema yan. Pag kuya, unit to unit is good. pag UL pala or UL pababa, ano nang ginagamit kong nut kasi hindi ko na kaya mag-FG eh. Ang liit na masyado ng Maliit ganyan. na, maliit. Pag BFS ako kuya, hindi na ako yung BFS ko sa Oo, Bigcast. oo. Hindi na ako AFG. Anong tawag ito? Yung nakita ko kay Nax, 3.5. 3.5. Yun ang ginagamit ko. Maganda yung malakas yun. Nagamit ko na yun sa micro-jigging. Hanggang micro-jigging, pwede kong gamitin yung 3.5 ni Nax. Ang tibay nun. Yung 3.5. Ang benefit lang ng FG to others ay dumadaan sa guide. Kaya niyang dumaan sa guide. Nang walang sabit. Oh, yung ano nga lang yung 3.5, hindi ang hirap niya eh. Alam na pag nung trinay ko siya sa Ajing. Sa Ajing. Hindi mo siya pwede pasok sa guides eh. Sa Ajing, masabit. Meron namang casting, meron namang leader na hindi mo na kailangan ipasok sa guide, hindi mo na kailangan ipa-absorb sa rod mo yung shock kasi nasa light game ka. Sa light game ang dami mong pwedeng gawin na hindi po pwedeng gawin sa medium game or sa middle game. Ang tawag doon guys, light game, middle game, big game. So pag nakita nyo yung mga rods ninyo, Japanese or nasa Japan YouTube kayo, pag sabi lang middle game, yun yung mid. Yung gitna ng light tsaka gitna ng heavy. Okay. So yun, walang problema. Kaya ang sagot doon, Arvin, bakit hindi ako nag-unit to unit sa line leader connection? Kasi nga, malaki yung profile. It's not that I do not trust the nut, but it's not going through my mini guides or ang tawag doon, micro guides. Diba? Pero, yun nga, kuya din. Ako kasi by the time, ang ginagawa ko kasi, laging nakalabas yung connection ko pag nagka-cast ako. Okay lang. Yun. So, yun yung problema ko din. Yung nag-baitcaster ako. Mahaba yung ano ko. Sanay ako nung mahaba yung sa baitcaster, labas ng leader line. lang eh. Oo, sa baitcaster, maiksi lang pala dapat. So, hindi actually dapat. Baguhin natin yung term. Hindi maiksi dapat. Sige. Pwede mong gawing maiksi dapat kung ikaw ay nasa tight quarters. Pero kung nasa boat ka, you can do a foot or 2 feet na nakalabas, pwede. Pag manood ka ng mga Bassmaster Classic, pag nagkasila yung bend nila, nasa boat level na nga yung lure. So, ibig sabihin, ganito isang metro yung nakalabas sa kanila. So, nakasanayan lang natin kasi sa Philippines, tight quarters, may puno, may ganyan. Pero it's not necessary. Depende pala sa spot. Speaking of spot, meron tayong previous episode last week, yung tungkol sa budget meal, di ba? Balikan ko lang dahil nasabi mo yung depende sa spot. Guys, ang spot din ang magdidictate kung ikaw ay magdadala ng high-end o low-end. Well, for me, pag ako nag-uubando fishing, ang dala ko lang doon, low-end to mid. Bakit? Ang gulo sa bangka. Mamali lang uhulihin mo. Mamali, bid-bid, talakitok, yun lang. Pangalawa, walang rod holders. Yes. Pangatlo, kung marami kang dalang rod, tas meron kang dalawang kasama na maligalig, baguan, maaaring madisgrasya. So, naggagamit ako ng mga high-end kapag ako ay nasa controlled environment. Hindi controlled nasa land. Pero hindi ko dadalhin siguro yung land na kanal ni Etet. Hindi na yun. Siguro regular lang. Sayang braid ko eh.
Oo. magasgas doon o whatever o yung microplastics nun gumasgas, mga ganun Oo. ba. So, kunyari budget meal, meron niyang puwesto pa rin, eh. Mm. Alam niyo ba meron akong 7 tigsi ₱600 na run, pero JDM pa rin siyempre. Yung Turing Monkey, Ito lang yung aking 'di ba? Turing Mura Monkey. lang ba yung Turing Monkey na yan? Oo, 700 Ano lang. siya, ₱4,000 siya 'pag bibilhin mo siya sa totoong market. Saan nabibili yun? Sa Japan Surplus. Meron na kaming Okay. merong nakita si Michael Demmit, shoutout kay Michael Demmit, siya Oh, nakakita ng Cornstar? seller, si Cornstar. Mm. Sinabi kay Clyde, tapos sinabi kay Lemuel, at saka kay Gio yata, tapos sinabi sa akin. Tapos nung sinabi sa akin, ang dami pa natira, binili ko lahat. Kasi yung natira, wala ng mga rod tip. Pero buo hindi siya putol. Wala lang tip top. Eh di pinalagyan ko ng tip top. Buo na lahat. Di ba? May mga etiketa pa. 7 yung binili ko na ganun. Isa lang ang nailalabas ko palagi. Ang sarap laruin. Merong angler sa YouTube Japanese, ang gamit niya yung Turing Monkey tsaka FX. FX. Pinangkakarpa. No? Grabe, babaratan talaga. Ang kakarap. Parang minsan nakaturo na nga sa kanya yung yung Fiberglass kasi yun. Pag matagal mapuputol yun. So yun diba, nabalikan ko pa yung previous topic natin na depende sa lugar. So yan kuya, iano nyo naman kung paano bumuo ng proper and balance sa lahat Paano ng natin masasabing proper? Teka. Kumbaga paano mag-uumpisa Proper. sila? Okay. Firstly, proper fishing setup. Sasabihin ng iba, subjective yan. Hindi, halimbawa, let's say, Subjective siya. Kaya siya naging subjective kasi proper fishing setup para saan? Ito lang, sa parang normal na nag-fish pond at nagdadagat. Oo, yung parang pang all around. Parang halimbawa, bumuo ng UL, bumuo ng medium light. Bumuo ng proper fishing setup. Siguro, pagbubuo ka ng fishing setup mo, kung ikaw ay may doubt or when in doubt, magtanong ka. Yan ang unang-una mong gagawin. Magtanong ka kung sino ba yung pinagkakatiwalaan mo. Pwedeng si Bogs, siya may-ari ng fishing villa. Pwedeng yung mga barkada mo na nakikita mo na tama yung ginagawa, sa palagay mo tama. Tatanungin mo rin, tapos itatanggalin, i-factor out mo na lang yung parang mali yung sinabi nun. Parang hindi tama, parang pakiramdam ko mali. So ngayon, pag meron ka na nun, hanapin mo naman yung presyo na ayon sa iyong capability. Kunyari, capable ka to buy 10,000 worth. So, ang unang-una kong advice, kung coming from OnlyFans, ang unang-una kong advice is, siyempre, alamin mo muna. Sabihin na natin, alam mo na kung saan kang spot. Alam mo na kung mag-fresh ka, salt or whatever. Ang unang-una nyong bilhin, guys, is rod. Rod, yan. Para sa akin. Rod. Yes. Alright? Ang pinakamagandang investment is rod. Pangalawa, sa linya. Pangatlo, sa reel. Okay. Yun pala yung hierarchy yan. Para sa akin. I-correct nyo ako kung meron kayong mas brighter idea or brighter insight sa sinasabi ko. Kasi sa rod, yan yung nagbibigay sa'yo ng leverage to get the fish, to play the lure, to put your lure in proper places. Okay? So ito guys, yan gaya ng sinabi ni Kuya Punch. So kung bakit rod yung una mong bibilin? Kasi makikita nyo sa rod, nandun yung specs na kailangan natin. Nandun yung lure weight, nandun yung light weight. So dun pa lang sa rod, malalaman mo na kung anong reel ang sunod mong bibit, ang ipa-partner mo sa kanya, tsaka line. Sa reel, wala ka makikitang preferably 7 to mH rod. Wala ka makikitang ganun. Pero sa rod, makikita mo yung preferably 10 pounds max drag, ganyan. So, tandaan nyo guys, pagka magbubuo kayo ng setup, rod muna, bago kayo wag kayong magtatanong na, ito reel ko, anong bagay na rod dito? Nakikita ko yun sa maraming groups Bumili po ako ng Saragosa, ganito, anong rod po ba ang dapat kong gawin? Dapat bago mo biniling Saragosa mo, alam mo dapat ko sa mo ilalagay yan. Tama. Hindi ba? Parang bumili ng gulong. Di ba? May gulong na po ako. Saan ba pa pwedeng kotse to?
'Di ba parang, uy. Oh, 'di ba? Parang Gets. Mm. So, yun, sumunod na dun yung kung ano talaga, kung saan ka talaga magfi-fishing. Pero pag yung parang pinaka-basic na location. rad Location mo. talaga. Rad muna yung ano ninyo. Actually, pag bin-breakdown mo, tatanungin mo, saan mo po nakita yung fishing? Pag sinabing, nakita ko po sa dagat kay Sam Lodor Fishing sa Palawan, nakita ko po. Pero taga saan ka po? Taga Nabotas po ako. Okay, so sa Nabotas ka magfi-fishing, hindi ka sa Palawan magfi-fishing. Mm. Diba? Unless talagang dadayo ka dun. Unless nadayo ka, pero Mm. wala namang problema doon. Pero Nabotas, fish pond, a little bit of Manila Bay, a little bit of casting sa mga gilid-gilid. So, may Ako nam location ka na, 'di ba? Target fish. Hindi Oo. hindi mo pa alam. Pero malamang ang target fish mo niyan, ano ba nahuhuli within Metro Manila? Wala naman lalaki 5 kilo rito eh. Mm. Bidbid meron pero nasa bangka ka na. Mm. Talakitok meron pero nasa bangka ka na. Pero land-based, bihira ka na makakuha ng 5 kilo rito unless magtotoman ka. That's another story. Iba yung toman game. So kaya nga tinatanong mo, kanino mo nakita? Nakita ko po kay Bima, nagtotoman siya. Di toman setup, yun ang gusto mong gawin. Mm. So ako naman kuya, kung bakit ako natuto yung parang proper setup tsaka balance. Simula nung mag-aral ako mag-aging. So kailangan pala balance yung ano mo. Kasi yun nga sa aging, gamit namin ester line, mabilis maputol yung line. Tapos yun nga yung kailangan mo ng ganitong rod or ganitong line para maikas mo na mas malayo yung jig head tsaka mas maikas mo yung maliit na oo, jig yung head. maliit tsaka hindi lang maikas Malaro. present mo ng maayos. Kasi sa ibang rod Yung lure presentation, ano? oo, pagka bumaba ng 2 grams hindi mo na hindi mo naramdam yung jig head mo. Correct, Ayun. tama. So yun lang, ganun lang ako mag-breakdown ng setup. Hindi ako magbibigay sa'yo kaagad ng bili ka ng bla 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 ganito, ganyan. Tapos eventually magbabago isip mo. Parang binudol kita. Oo nga. Well, hindi ganun eh. Pag tinulungan kita, tutulungan kita ng totoo. Parang ganun. So bili ka ng rod, tapos yung rod mo, kunyari, 7,000, bili ka ng tig 4,000 pesos na reel or 5,000. Well, kung mayaman ka, di, ano tayo, hindi kita bibigyan kaagad ng high-end. You know why? Ang high-end ginawa for specific fishing. So pag lumabas ka dun sa specific fishing na yun, putol yan. Subukan mo mag-high stick ng Zenak. Subukan nyo. Pero subukan nyo tamang degree ng Zenak ay antibay. Lahat yan. Yung mga, lalo na yung mga Poseidon, mga evergreen. Antitibay niyan pag tama ginamit mo. Pero subukan mo iangat. Subukan mo lang. Diba? Hawakan mo sa middle part, tapos doon mo iangat. Puputol. Basta pag mali ang paggamit, unlike for the US, mali na nga sila ng panghuhukset. Tatalikod pa, parang samurai mag-hookset na gano'n, hindi na puputol, di ba? Binabato nila yung rod. Hindi, parang yung hookset nga nila, parang papalo ng baseball bat eh. Alam mo yun? Parang, di ba, parang ano pa. Yan yung mga nagbabass fishing, di ba? Nakakagulat ako parang, bakit kailangan mo siyang i-hookset ng ganyan kung yung... Hindi, kasi tournament yun eh. Pag nagtutournament ka, ang kalaban mo doon oras. Wala kang time to play. Yung ano ko to kuya, hindi yung tournament yung pinapanood ko, yung mga regular bass fisherman lang din. Siguro Nakasanayan. kakapanood nila sa tournament dahil pagka hookset nila, kailangan nilang kalad ka rin yung isda, di ba? So parang yun yung napapanood nila, natatigil nila, yun na lang lagi yung tamang ano. Kasi nga-adapt. Nagkataka ako, bakit sabi niya naka 1 na leader lang na ano lang to na standard hook. Hindi meaning to say parang ninipis lang na to, mga wire hook, parang wire hook. Wala yung mga nagbabas nga, walang mga leader minsan eh. Puro talaga ba? Direct flow? Ay, teka. Masingit ko lang So, yung mga nahilig sa bass fishing, ang nag-champion ngayon si Matt. Bata siya, nag-champion siya 2026 bass fishing. 90% of the time, spinning gear. Wow. Spinning lang. Nakita ko siya nag-cast ng bait cast pero hindi yung championship. Puro spinning lang. Sa Bassmaster yan? Sa Bassmaster na Champion 2026. Panoorin nyo guys. So kung iisipin niyo hierarchy na dapat bass fishing, toman fishing is spinning, panoorin niyo yung bata naglaro. All spinning gears. Galing. So, ano yun? Kaya kailangan mo naman matutumag, ano? Kailangan naman matutumag. Isipin mo hindi ako nanonood ng bass fishing. Napanood ko lang dahil sa bata na yun. Diba? Okay. Galing. Ayun. Anyway guys,
Alam nyo guys, ang final take ko sa topic natin na to na, alam mo yun, na ano yung mga past experiences natin and Mm. if we learn from it, 'di ba? Ano nga pala yung pamagat nito? Ano nga pala yung pangalan ng Biggest mistake. the biggest mistakes. Oh. Fishing mistakes we wish we knew earlier. Mm-mm. Ang final take ko dito, isipin niyo no, ang dami nating actually marami pa. Hindi lang to from us. Yung bukod pa sa mga personal experiences natin. Meron pa dyan, I'm sure, na mga rookie anglers na hindi naman na-stuck. Kumbaga tumagal sila sa pagiging rookie dahil hindi nila alam kung ano ba yung tamang resources, tamang information, Well guys, kaya nabuo tong podcast to dahil hindi lang siya pang fishing, hindi lang siya pang technically 100% fishing. Meron din siyang mix of outdoors. Basically outdoors to outdoors. May fishing, camping, travel, cooking, food, 'di ba? Parang lifestyle channel na rin 'to eh. Kaya yung marami pa tayong matututunan, hindi lang sa amin, kumbaga sa inyo rin, may matututunan din kami sa inyo. Yes. Kaya drop Mag-comment nyo kayo. sa comment section kung meron ba kaming na-miss out, 'di ba? Tama ko 'yun, no? Kung meron kayo na-miss out, drop. Tsaka yun yung mga kung ano yung mga gusto nyo pang pag-usapan, i-comment nyo dyan. Yan. Oo. Oo. Kung gusto niyo pa lang, Welcome kung gusto pa nila lang deep kaya deep conversation regarding sa paano kayo mag-set up ng first tackle nyo. Yan, Yes. comment nyo din kung Pwede tayo mag-deep technical, mag-deep dive dito, pero nakakasira ng ulo, guys. Oo, Minsan. nakakabaliw. Minsan yung sobrang technical, nakakasira ng ulo. Pero kung gusto nyo, welcome to my world. boy. Welcome to my Pwede. world. Pwede, di ba? Pwede. Grabe no, isipin mo, sana kasi well, sooner or later makakapag-guest na tayo. No? Makakapag-guest na tayo Oh. eventually. Sa mga gusto pong mag-guest, okay, may idea kayo na hindi kailangan na sikat na angler o magaling na angler or Oh, kahit hindi normal na angler. tao ka, kahit nga hindi ka nga Pwede nag-fishing. angler, Oo. Hindi, basta alam mo, outdoorsman ka. chef. Mga Chef ganun. ka, Hingi outdoorsman tayo ng ka. tulong, di ba? Hingi tayong tulong. May nahuli po kami isda. Alam mo, pinakamasarap na luto nito. Oo. Yan, yung sarap yan. Yung gusto ko yan. Diba? Kumbaga, hindi lang to, hindi lang kami pure fishing. Outdoor activity. Kasi mga So, outdoor. shoutout kasi Kuya Noel. Kuya Kuya Noel. Noel, nagprito ng hotdog na may plastic pa. Kung nasa Lumot Lake kami. Diba? Nakain pa naman. Nakain pa. Pwede pa naman eh. Di ba naman? Tanggalin na lang yung plastic. Diba? Ganun kami. Diba? Ang Ganun. saya. Baka madilim na. Madilim na. Kaya pala. Lumot. Di ba? Nakakamiss din Lumot. mag-bus. Lumot Namiss ko Lake. tuloy Kung, mag-bus. kung meron kami na miss, pwede tayo Ang pinakamalapit na bus. Pinakamalapit natin pwede pagbasan. Ikaw, Lake, lumot. no? Laguna. Pantabangan kayo. Sarap sa pantabangan eh. Pero yung Pantabangan lumot, kasi Ito, tatanong ko lang. yun. Si Kaliraya, si Lumot, nasa Kaliraya. Tama ba? Ang Kaliraya, ang Lumot ay nasa Cavinti, Laguna. Ang Lumot is barangay. Barangay Lumot. So, tinatawag niya yung lakeside na yun is Lumot Lake. Kung ang Kaliraya Lake ay nasa kanan, ang Lumot ay nasa kaliwa. Pag papunta ka. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Caliraya Lake ay man-made lake. Yan. Gawa lang po yun ni Bima. Hindi gawa po yun ng mga American na inhenyero nung unang Kasama, panahon. ang Lumot din, gawa din. Actually, ang alam ko, ang lumot. Pare reserve sila yun. No? Yes, alam ko ang lumot ay parang reservoir. Yan, parang backup siya ng Caliraya dahil ang Caliraya ginawa para sa hydropower. Okay. We learn something new every day, guys. Yan. At sabay-sabay tayo matututo rito. Hindi tayo pwede maghinto. We cannot stop learning, sabi nga nung matatanda, diba? At yun na nga, sa episode na to, iwan namin sa inyo, you have to embrace your mistakes. Yes. Okay. But your mistake should not be embraced all throughout. I-let go nyo rin at magbago kayo ng pamamaraan. So, applicable yan kahit saan. Kahit sa camping or kahit sa pagiging outdoorsman ninyo. Yung maraming pagkakamali, matututo kayo dyan. Tama. So, pag natuto kayo, i-share nyo yung natututunan nyo sa iba para yung natututunan yung maganda,
is dumami yung nakakaalam. Huwag niyong i-gatekeep. Tama. Okay? Tama. So, yun lang ang aking parting words for tonight's episode, boys. How about ikaw, Arvin? Yung parting words for tonight's video. So, ayun. Learn from your mistakes. Tapos, basta mag-explore lang kayo kung makulit lang talaga kayo. Explore. Pero, ayun, matuto din kayo magtanong. Tama. Tapos, makinig din minsan. Kung hindi kaya makinig, yun nga. Bahala sa buhay mo. Huwag niyo buhayin, guys. Huwag kayo makikipag-away, guys. Oo. Yan. Kung hindi niyo trip yung ginagawa niyang fishing, huwag niyo puntayin. Basta sa akin. Pag-usapan niyo lang sa GC. Ito guys, basta sa akin. As long na kahit anong setup mo yan o ano pa man yung pamaraan mo ng panguhuli, as long na masaya ka, nag-enjoy sa ginagawa mo, ayan, approve sa akin yan. Ayos. Anyway guys, ito na po ang katapusan ng hindi po nakapatapusan ng podcast. Syempre maraming pa kami episodes, pero ito po ang katapusan ng episode 3 ng No Big Deal, guys. And again, ako po si Bima Ferreros, aka Johnny Hook sa lahat ng socials. Ako naman po si Arvin Aspi. Yeah. Vin Goes Around sa Facebook Yun. at Instagram, YouTube, tsaka TikTok. Yeah. Alright. And the one and only, Pans Trinidad or Only Pans, Yup. Facebook, Instagram, TikTok, and everything else. Yeah. Anyway guys, we'll see you sa susunod na episode. This is No Big Deal. Bye. Bye. Ingat, Sige, boys. guys.